Okay, so andito na si Philbert at si Kyle. Okay, so maaga pa kami for the shoot namin dyan sa Isomatic, yung first episode. Kaya dito muna kami, mag-meeting muna kami at papakainin ko naman sila. Siyempre, nandito tayo sa bahay. Nandito sila sa bahay and ito, tama-tama, it's the day to cook. Kyle, anong gusto mo? Munggo? Masarap to. Nagkikrave ako ng clam na may halaan na may ginger tsaka champurado. So, itong isushoot natin mamaya ay ito yung Isomatic segment natin dahil kulang din tayo sa mga health stories. Kaya naisip namin na gumawa ng isang every week na series that will talk about Isomatic health. Yung mga masasakit ng katawan pag sumusyonda ka na. Or actually, kahit hindi matanda, di ba? Minsan, sakit yung katawan mo, hindi pala pantay yung posture mo. Minsan, hindi natin alam na hindi pantay yung spine natin. So, it causes body pain. So, ito yung mga natural ways to address that without taking painkillers. Kaya meron tayong kakausapin na doktor. Pero syempre, meron din siyang ibang gastos dahil hindi to kasama sa provincial healthcare karamihan. Pero yung iba may private insurance na kasama yung mga osteopath. But we just want to present to the audience also other alternatives na hindi mo kailangan mag-pop ng painkiller because really, painkillers are not good for our body, especially yung mga high dosage na mga ibuprofen or acetaminophen. They have effects on your liver and your kidney. So, but I'm not a doctor, don't take my word for it. Do your own research. Pero yun nga, magpe-present tayo ng ibang mga possibilities, ibang mga ways to address those pain in a natural way. So, abangan niyo yung series na yan. Pakainin ko muna si Kyle. Nag-isa tayo dito, Kyle, ha? Malinis kamay ko. Hugas ako kanina. Husgahan mo ang aking champurado. Hindi pala nagsi-seafood si Kyle. Bakit? We are on location. Mag-shoot tayo ng... ano shoot natin? I-shoot natin yung CC ni Kuya Anjo about tule. What's a CC? Creative concept ng FTV. Yeah. So, nandito tayo sa Bathurst and Wilson. Ang weather natin, kung makikita nyo, ang hangin ay masarap ang hangin, mainit. Anong lasa, Kuya? Lasang hangin. First location natin, Mama's Food Market. Ang story natin ay tungkol sa tradisyon ng mga Pilipino, ang tule. Natapon yung toyo sa aking brand new shoes. Ano ba yan? Hindi ko pa nagagamit. Ngayon ko palang gagamitin. Toyo pa naman. Why, oh why? Tinunan mo talaga. Ang tanong ni Dre, ano ang ibig sabihin ng B sa B-roll? Ang ibig sabihin niyan ay B. Yun lang, B. Kasi nung unang panahon, nung bago pa nag-e-edit sila sa mga tape, meron silang A-roll, which is yung mga interview nagsasalita, ay meron silang B-roll, yun yung mga shot na papatong mo sa mga nagsasalita. Kaya tinawag na B-roll. So, nandito na kami sa clinic. This is gonna be our first shoot. And we already met a while ago about what kind of process, like system we have every week para mas, it's gonna be repeatable. No? So, we're going to do the soundbite first. We're going to interview first. And then after that, we're gonna do what we call the B-rolls or the videos that we put on top of either a voiceover or on top of his explanation. So this is his clinic and we're gonna be interviewing him every week. You're gonna learn a lot about how the spine works, how
how our body works, how our muscles, our tendons, our posture actually contributes to some of the ailments that we're feeling. So I'm personally excited about this segment. I'm sure you guys will learn a lot about it because I also learned a lot about it. Kakatapos lang natin sa unang on-location filming natin, kasama ko si Kyle. And pabalik na kami sa office. And Martes na Martes. So far, gusto nating planuhin kung anong mangyayari this week kasi nga March break. So, yung mga tatay sa amin gustong ma-maximize, mag-spend ng time naman sa mga anak. Kaya iniisip natin kung paano at ano-ano yung mga i-squeeze sa mga nalalabing schedule. Kasi I think si Jeff pupunta ng New York. Ayun. And then ako, malamang, hindi ko pa alam, baka tumawid kami sa border. Baka, depende. Pero definitely, pa-find tayo ng time. 13 degrees, March 11. 11 ba ngayon? Tama, 11, no? So, 'di ba? Ang ganda. Pag maganda na yung panahon, ang sarap talagang mag-shoot sa labas. Ito yung pag winter, alam niyo naman, 'di ba? Gloomy, ang lamig, mahangin. Ang pangit ng labas ngayon. Wala ka nang makitang snow. Kumbaga parang ang summer eh. Inano na siya, kinuha na siya. Ang huli ko nakita kasi yung parang nasa eroplano siya. Yun, tapos may update pala. So vlogger ka ng parang Pro Duterte. Ano yung page mo? Dagsby Private Eye, tapos flixclick.com, tapos Reddit sa Facebook. So ang dami pala. Okay, nag-film kami kasi ngayon tungkol sa tuli. So may isang parang b-roll na isang barber, gugupitan ako. So pero hindi tunay na gupit. Sakto lang, para lang pang b-roll natin para sa ginagawa kong tungkol sa tuli. Kuya Jeff, okay ka lang? Anong masasabi mo dun sa issue ni Duterte? Sino siya? Yeah. Ang issue ni Duterte ay hindi ko sinusundan. Ako rin. Same. Yan kasi, we'd rather not say a word. Napansin ni Kyle dito sa may dinadaanan, merong bagong Filipino-Canadian Hermes Diner. And chinek out ni Kyle, bonggang-bongga. So, I think bago, no? So, maganda sigurong, baka may pwede tayong gawin, ma-feature natin, no? At, pag ganyan may mga, syempre, mga proud tayo, may mga business na ganyan. At, lalo na, dito sa gantong area, di ba? Wow. So, kaya okay din paikot, no? Para ronda-ronda tayo, marami tayong mga kung ano-ano mga nakikita. It's a wrap! It's a wrap! So ngayon naka 2 birds in 1 stone kami. At syempre, ang nakita natin ay ang ating favorite na singer, content creator, at lahat-lahat. Idol ka natin si DK. Kumusta, DK? Mabuti. Oh my God, nagulat ako sa inyo. I thought you were just kidding around. Oh my God. So, ano ba yung makikita dito sa So it's at Dean and Ruby's Cafe. So we are gonna be brewing Italian espresso. We're baking French pastries, and then we're also making some Filipino treats para sa ating mga kababayan dito, syempre. So yun, coming soon, brewing soon, Dean and Ruby. Syempre FTV, welcome dito, di ba? Family ko din.
Yeah, so yun, kakatapos lang nung filming nung show ko na The Breakdown. Meron akong guest, kakaalis lang niya. And medyo busy yung araw ngayon kasi kaninang umaga galing kami sa Osteopath. Nag-film kami sa Toronto and then kailangan bumalik dito sa studio sa Markham para i-set up to dahil may filming pa. Kailangan ko na ma-edit tong episode na to kasi mag-i-air bukas. So, set up na tayo para bukas, di ba? So, Okay. kasi maraming wala. Ako, meron akong photoshoot. Ay, kaya nga ako lang mag-isa. Back to back tayo. Dapat yata parang alisin natin yung ibang schedule sa Wednesday. Well, yun na kasi napag-usapan din namin nila tita. Mas okay sila ng Wednesday. And pina-early nga nila yung schedule kasi, di ba, wala na si Ate Liz. Love Every immigration. Wednesday, immigration, pwedeng magtanong yung mga tao about immigration. Pero pag end up kasi ng gabi, masyadong mahaba eh. Alam mo yun? What do you mean? Dapat, yung mga nagtatrabaho ng umaga, sila rin yung mga nasa gabi. Makikita nila na, imagine may stage natin. Doon lahat natin sinushoot yung mga shows natin. Bear na bear siya, di ba? Bear na bear! Bear na bear. So, ito na. Ipupush na namin sa Studio 2. Ang layo-layo, guys. Super layo. actually kanina, nung sa filming nung show ni Ate Cherry dun sa Osteopath sa downtown. So, naisip ko na ipakonsult nga dahil meron nga akong lingering na tendonitis sa mga wrist ko dahil from playing basketball. A few years back, nung meron pa akong insurance actually, inubos ko yung insurance ko sa physio, pinapatry kong pagamot to pero parang wala naman nangyari. Tapos, pina-check ko lang, nagbabakasakali lang na may masabi siyang info sa akin about sa wrist ko. Ang galing nung osteopath na yun kasi parang tinanong lang niya ako ng few questions and then alam na niya exactly kagad na hindi pala siya mainly sa wrist, nanggagaling pala sa shoulder, sa elbows na. Parang first time ko nalaman. Tapos, chinek-check niya yung shoulder ko, tsaka yung elbow ko, may ginalaw lang siya ng konti. May pinagawa siya sa akin na parang exercise before and after. And medyo nawala nga yung pain ng konti. It's still there, pero hindi siya, hindi siya na fully, nabawasan talaga siya. And sabi naman yung osteopath, obviously hindi mo siya magagamot ng 5 minutes, di ba? Kailangan mo ng maraming session. So yan, galing na ni.